morning! Saing tayo this morning kasi today is the big day para sa kay Miss Maganda. Yung friend ko, di ba? Kasi lilipat sila ng bahay ngayon. And then, as someone na naranasan na maglipat ng bahay ilang beses dito sa Australia, so naisipan ko na ipagluto sila ng fried rice. Kasi usually pag naglipat ng bahay, napansin ko na masyadong busy at wala ka ng time na mag-prepare ng pagkain, ng meal. So, dati kami usually ay bumibili na lang ng pizza or kung ano-anong mga fast foods or yung mga restaurants, gano'n. Kasi sobrang busy tapos pagod ka na rin na mag-prepare pa ng meal para kainin. So, gano'n yung nangyayari. At habang naghihintay tayo na maluto itong rice na ito, mag-chop-chop na lang muna tayo ng mga carrots at ibang mga ingredients para sa fried rice. Fried rice? We have carrots. Meron pa tayong carrots. And then meron pa marami pang carrots dito. Meron pa tayong ganito. So, siguro dalawang carrots. Gusto na natin to, no? Pwede na ito. Okay, let's do it. Love you. Okay, so na-chop na natin ang carrots and nilagay ko na yun sa fridge. So ngayon, ito naman yung i-chop ko is spice ham. Okay. Okay, so hindi siya masyadong mahirap i-open. Yun nga lang, you have to be careful kasi baka makatayo. Siguro ganun na. I-slice nilang natin muna dito sa loob. Ano? And hopefully it comes out. Uy, ayun. Medyo lumalabas na siya. Ayun. Lumabas siya. Okay. Coming out. It's coming out. Ayan. Okay. Cool. And then, I want to make it na small slices para well distributed siya dun sa magiging fried rice natin. Kaya kailangan before ka mag-prepare ng food, mag-chop-chop ng mga food kanyan, mas maganda na linisin mo muna yung surface na labawuan mo. Para pag yung mga slice mo ng mga food ay mahulog dyan sa table, sa surface, ganyan, at least malinis siya. So, pwedeng pa rin siya ibalik dyan kasi malinis yung surface sa paligid mo. Then, before ko siya ilagay sa fridge. Ayan. Ito sa fridge, kasama yung carrots natin, and then ano pa ba yung kailangan natin i-chop? Onions. So, bad news. Isa na lang yung onion natin na naiwan dyan sa kusina. Hindi ko napansin kasi si Boy nagluluto. And then, usually, sa ganitong karaming pagkain, I would like sana na dalawang onions yung gagamitin ko. Pero siguro, babawiin ko na lang sa flavor sa garlic. Damihan ko na lang yung garlic instead ng onions. Pinapaiyak na ako ng onions na to. Sabi ni Luis Manzano, you don't have to suffer in silence. Pag umiyak ka, lagyan mo ng background music para mas masarap umiyak. Kaya background music natin. Hindi kita malilimutan.
Hindi kita pababayaan. Work ko ngayong araw na to. Ganyan. Okay, so ready ng onions natin, and then mamaya ko na gawin yung egg at saka yung ibang sangkap nito pag nag-cold na yung rice. So, yan, palitan muna natin ng rice. Palamigin natin ng rice dyan. At pagpitin na natin ito. Yan. Tama na ba yan? O kailangan tatlo? Kuha ko na isa pang plate. Ayan, so pwede na siguro yan, 3 plates na palalamigin ko na rice. And then, nalalayan ko lang sila dyan sa table while I do other chores. Kasi, winter naman, so medyo malamig yung panahon at lalamig yan dyan. Okay. Hindi pa siya fried rice. Okay. Ginisang sibuyas pa lang siya. Tuwin ko ba lahat? Patay ko ba lahat? Diba? Teka lang. Inubos ko na lang siya para mas masaya ang life. Kasi naisip ko, kung masyadong marami siya mamaya, pwede naman siyang ulamin, diba? And go carrots. And do na carrots. What I mean is that before ko ilalagay yung rice, pwede kong i-half lang yung ito, andyan sa kawali. And then yung remaining, pwede siyang separate na ulam lang for another meal, or pwede siyang gawing sopas. Lagyan ng macaroni at nilagyan na natin ng green peas. Ganito mag-cheat sa Australia, guys. Kung tamad kang mag-chop-chop ng garlic, ito na lang yung ilalagay mong minced garlic na lang siya. Okay, ayan, nakabote siya. Mabibili mo siya sa Woolworths. Update, nilagyan ko na siya ng isang plate ng rice. At dyan na muna sila. Medyo init ko na dyan. At tayo ay magliligpit muna ng mga kalat sa kusina. Kahit kung fried rice, mag-ulam na rin tayo ng fish bowl. Oo, pwede ulam ng fish bowl, kala nyo. Ito siya yung fish bowl na binili ko sa Asian store dito na frozen. Ayan, yung fried rice natin. At nakadalawang kuha na si Boy. So, ito na siya ang ating fried rice. Luto na siya. At ilalagay ko na lang siya dito sa food containers. Disposable na food containers. Let's do it! May fishbowl na 4 fishbowl bawat isa. Patakpan na natin para ibigay natin sa kanila mamaya. Hopefully, kasya na yan. At kung gusto nila ng sabaw, pwede maghanap sila ng sabaw. Okay, wala na akong tayo gumawa ng sabaw or ano pa. Parang kulang. Yung dessert kasi may pupuntahan pa ako na appointment. Ayan siya. So, gagaling ko lang sa dentist. Weird. Kagagaling ko lang sa dentist. And, nagpalagay ako ng aligners. Kaya parang awkward pa sa akin pagsalita ngayon. Parang weird. Isipin ko. So, first pair of aligners ko to ngayon sa dentist. Hindi siya nakikita. Pero andyan siya. Close up. Yan. Anyway, takpan ko lang kasi parang awkward talaga. So, pumunta ako sa dentist and nagpalagay ng aligners na to kasi dumating na yung aligners ko. So, yung nangyari before sa dentist, pag palagay ka paggawa ka ng aligners dito sa Australia is that
So, pupunta ka sa dentista and then yung dentista ay kukuhanin ka ng parang x-ray yung ipin mo. Yung face mo dito. Tapos, nung pumunta ako doon, this was weeks before, pumunta ako doon and then, so kinuhaan niya ako ng parang scan ng ipin ko dito. And then, pinadala ako sa kabilang parang x-ray or something na clinic na doon mag-scan ulit. Hindi ko maintindihan bakit ang dami. Parang iba't iba yata. And then, pinadala ko yung parang first sa dentista mismo and then second sa x-ray center. And then yung third is another dentista na meron silang mas high-tech na technology. High-tech na technology. Na sinascan talaga yung yung ipin mo sa loob, lahat ng ipin dyan. Tapos, may machine siya na parang scan and then makikita mo sa screen na lumalabas na doon yung digital na 3D ng itsura ng ngipin mo. And then, so pagkatapos nun, buti na lang nag-day off ako nun, yung araw na yon. Kasi akala ko, saglit lang sa dentista. And then, naisip ko na ang dami kong sick leave na hindi naman ginagamit this year. So, mag-day off na lang ako sa araw na yon. So, buti na lang ginawa ko yon. So, napuntahan ko lahat ng mga additional na dentist appointments during the day. Yung mga scan, x-ray, ganyan na mga pinapunta sa akin that day. And then, so pagkatapos ng last na dentista na scan yung 3D scan yung ngipin ko, hindi siya gaya noon sa Pilipinas. Kasi noon, nung teenager pa ako, nagpagawa rin ako ng retainer sa Pilipinas na yung parang nilalagyan ng, ano tawag dun? Basta parang clay or something. Yung soft na, yun siya yung parang kukunin niya yung form ng yung ipin mo sa loob. So magbo-bite ka doon and then yung pag-indent doon ng ipin mo, yun na yung gagawa naman sila ng parang 3D model ng ipin mo. And then saka sila gagawa ng wire na braces or retainers para sa ngipin mo. Pero this time, hindi nila ginawa yun. Dito sa Australia, high-tech. A few decades later, mga 2-3 decades later naman. So yun, scan lang talaga, mga x-ray ganyan na nagawa. Pagkatapos noon, siguro mga 2 weeks later, tinawagan ako ng dentista and then sabi na kailangan ko gumawa ng appointment ulit, bumalik doon. And then pagpunta ko doon, yung pangalawang appointment na yun, pinakita sa akin parang meron siyang parang slow-mo na video na paano mag-straighten yung ngipin ko over the months hanggang sa ma-achieve na yung full na straight na goal. hindi ko alam paano i-describe yung pinaka-goal na pag-straighten ng ngipin ko hanggang ma-achieve yun. So, parang slow motion siya na video na ipinapakita yung movement ng mga ngipin doon na gradually nag-straighten sila, ganun. And then, naisip ko, wow, high-tech to. Sana kinuhanan ko ng video, no? Pero hindi ko inisip at the time. And then, parang nahiya naman ako na magsabi sa dentista ko na i-video ko yun. So, yun siya yung second appointment and then nag-down payment na ako para sa straighteners. And then sabi ng dentista, okay na ba sa'yo to? Okay na ba yung plan na to? Ganyan. And then pag okay na to, isend niya na daw tapos mag-order na nitong straighteners para sa ipin ko. So sabi ko okay na, go na. Down payment ako and then pinadala niya na yung information na yon sa tagagawa nitong aligners. So, ito pala siya ay weird yung feeling. Ito siya ay Angel Aligner. Nakikita ba? Yan, Angel Aligner. Yan siya. Whoop! Yan, Angel Aligner. So, pinadala doon yung information tungkol sa ngipin ko. And then, siguro mga another 2 weeks later,
nag-appointment ulit ako sa doktor, sa dentist. Third appointment na yun siya yung kanina, and then nilagay niya na yung aligner sa ipin ko. Pero feeling ko parang may nilagay pa siya doon before niya nilagay yung aligners. And then binigyan niya ako ng case. Teka lang, pakita ko sa inyo. Ito siya, may case na pag halimbawa kakain ako, kailangan ko tanggalin yung aligners muna. Ilalagay ko sa case na to para hindi siya matapon by accident. And then, pagkatapos kong kumain, pagkatapos kong mag-toothbrush, ibalik ko yung aligners sa ngipin ko. And then, kailangan kong mag-bite sa, pakita ko siya, teka lang. Ito siya yung laman ng case na ito. Meron siyang ito at saka itong hook. So, ito siya. Parang tool siya na tutulong sa akin sa pagtanggal ng aligners when I need to remove it. And then may mirror siya, ganyan. And then ito naman siya, parang hindi siya cotton. Mukhang cotton lang siya pero hindi siya cotton. Ay, yung purpose nito is pag binalik ko na yung aligners sa ngipin ko, kailangan mag-bite ako, bawat ngipin, mag-bite ako dito para to make sure na nag-lock in place talaga yung mga retainers, yung aligners back sa ipin ko. Yan. So, mag-bite ako bawat yan. And then, so, itong aligners ko ay every 10 days. Binigyan niya na ako ng ng additional na, teka lang. Ito. Yan. Ay, sa loob niyan. So, every 10 days magpalit ako ng bagong aligners para mag-move na yung ipin ko unti-unti sa dapat na posisyon. And then sa loob din ng box na yun, meron din tayong patient use and care instructions na booklet. Yan siya. Yan, scan natin ng konti para makita niyo kung anong sa loob. Mga ganyan-ganyan. Kung paano yung removal at saka yung pag-care. Mga ganon. So, ayun siya. So far, we are on the road to beauty. Pero sabi nung dentista, sabi niya, pag kumain ka, tanggalin mo yung aligners muna. And then, kasi kailangan itanggalin para hindi, kasi kung kakain ka na, andyan yung aligners, baka mabasag yung aligners, masisira, and then mahirap mag-order ulit ng bago. So, kailangan tanggalin muna. So, ibig sabihin, hindi ako basta-basta makasnack anytime. Hindi ako basta-basta makasnack. Papaya tayo nito. Ito na yung sinasabi ko dati pa na paano mag-lose weight. Magpalagay ka ng retainers. Kasi masakit yung kumain. Kaya mapipilitan kang mag-diet talaga. Hindi ko naman kailangan mag-lose ng weight. Pero weight loss tip. Kung gusto mo talagang mag-lose ng weight, palagay ka ng retainers. Para wala kang masyadong ganang kumain. After na dentista, pumunta ako dito sa Bunnings. Dapat dito ako nag-park kung mas malapit. Medyo nakalimutan ko na kung saan nga ba yun naka-display yung gusto kong bilhin. Parang dun yata sa kabila. The reason na andito ako kasi gusto kong bumili ng carpet cleaner na machine. Kasi yung sa amin na sa bahay ay parang sira na yata. Tapos ang ingay-ingay. Yung parang ganito. Pero pang shampoo siya sa carpet. Ayun, andito nahanap ko na yung aisle kung saan siya nakalagay. Mali nga ba dito yung gusto kong bilhin? Parang ito yata. $4.99. Ito ba yun o yung iba? Parang ito yata yun. Ano ba yung kinaibahan niya dito sa isa? Deep cleaning for home carpet cleaning may DC. Kasi diba yung bago namin tinitirhan na bahay ngayon ay luma at pangit yung carpet. Kaya gusto kong i-shampoo yung carpet
pati yung couch namin. Kasi yung couch namin, nung andun kami sa kabilang bahay, ay naiwan siya dun sa labas ng bahay for mga 3 months siya dun. So, kailangan yun hugasan. Kailangan yun i-shampoo yung couch na yun para ma-sure namin na malinis at mabango ulit ang couch. Kasi sayang naman itapon lang. Ito, bibili ako. Alin ba dito yung bibilin ko? Kumuha ko ng cart para pwede kong ilagay siya dito kasi mabigat siya. Balik tayo dito sa aisle. Tada! Ayan siya sa cart. Kasi ito siya. Shampoo. Carpet shampoo cleaner siya. At saka spot washer din siya. Pwede na siya sa couch. Bayaran natin to. Oh my goodness, naaamoy ko na yung lechon manok nila. Pag itong oras kasi, nagluluto sila ng lechon manok. Parang yung time for dinner ba. Para yung mga tao na wala ng time mag-prepare ng dinner, ay bibili nilang dito ng lechon manok. Anyway, bili tayo ng sibuyas kasi naubusan nga tayo ng sibuyas. Open sesame! Open! Ayun yung sibuyas natin. Ayun, malalaki. Walang maliit. Oh. Kano ba? 350? Ay, 550. Ah? What 550? Itong 550 ang brown onions. 2 kilos yata yung isa. 2 kilos nga yung isa. Sana merong maliliit lang na onions. Ang lalaki naman ito. Okay. Anyway, kailangan natin eh. Actually, change ng mind kasi nakita ko dito sa likod. Andito pala sa kabila yung yung maliliit na onions. So, 244. Ibig sabihin, pag bumili ka ng kung isa, 360 lang. Tapos, kung dalawa, $4. So, bili tayo ng dalawa. Bili tayo ng dalawa. Yan. Maliliit ang onions. So, medyo may lisp na ako ngayon, guys. Hindi ko na masyado ma-pronounce yung letter S dahil sa aligners natin. Naninibago ako, pero parang ang cute. Gusto ko sanang bumili ng saging doon sa kabilang aisles, kaya lang may mga peoples doon. Yan. Kids, banana. Mini bananas. Wala. Ito. Bili tayo ng binet. Kasi cute yung pangalan, Binet. Ulala, this is heaven. Yung mga sale andito. Yung mga markdown special. Yan. Yung mga na-markdown, andito. Wala. Hanap tayo. Anong meron dito? Ooh, beef and sausage rolls. National pie. Sige, kunin natin to. National pie. Kasi may matanda doon na nagtitingin-tingin siya dito. So, hinintay ko muna na umalis siya. And then, try natin to chicken chipolatas. Beef sausages naman doon. Hindi ako mahilig sa beef sausages.
Yun lang siguro. Yun lang siguro, no? Yun lang. Sweet chili and lime, chicken kebabs. Gusto pa natin yan? Hindi. Pero gusto natin ng itlog. Teka lang, parking muna tayo dito sa labas ng itlogan. Oo nga naman, half price ang rice ngayon. Kuha na tayo. Tinatempt tayo, half price ang Pringles. Pwede kuha. Kasi unfair naman sa life, di ba? Kung healthy na lang palagi yung kinakain natin na pagkain. Dapat paminsan-minsan may halo din na junk foods. Spaghetti. Kilala ko sa Pilipinas, pag may spaghetti dati, ibig sabihin may birthday. Bakit ganun? Kasi poor tayo dito sa Pilipinas. So, usually nakaka-afford lang ng spaghetti pag may birthday. So, pag may spaghetti na handa, may spaghetti na niluto sa bahay, magtatanong ka agad, "Oy, sino may birthday?" Ano yung cellphone case yan? Hindi yan sa akin. Raw sugar. Organic, $3. Ano ba to? Ang taba ay $5 yata. Yan na, check out na natin to. Okay, here we go. First time na kumain pagkatapos ng aligners. O, tinanggal ko muna yung aligners ko, nilagay ko dito. And then, ano to, parang snack before ng dinner. Dinner mamaya. And then, gutom na ako. So, snack muna ako.